Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan sa ating bansa para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Department of Transportation o DOTR ang maayos na pagbiyahe sa iba't ibang dako ng bansa ngayong paparating na ang Semana Santa. Kaugnay nito, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa isang pulong balitaan na magsasagawa ng inspeksyon sa mga terminal, daungan at paliparan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Transportation at iba pang ahensya ng gobyerno na tiyakin ang ligtas at kumbinyenteng biyahe ng mga magsisiuwian sa iba't ibang probinsya ngayong Semana Santa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na kabilang sa ipatutupad na hakbang ng mga ahensya ng gobyerno ay ang pagsasagawa ng pag-iinspeksyon sa lahat ng bus terminals, seaports at mga paliparan. Ito anya ay upang masiguro na walang delays o mararanasang pagkaantala sa mga biyahe ang mga pasahero. Maging ang mga otoridad anya ay binilina na ni Pangulo Marcos na siguruhing mababantayan ng maigi ang matataong lugar at iba pang komunidad laban sa mga kriminal. Ayon kay Yusek Castro, hindi kasi may iwasan na sa kasagsagan ng paggunita sa Semana Santa, mayroon pa ring mga masasamang loob na mananamantala at gagawa ng iligal na aktibidad. Hindi dapat matulog, yan po ang direktiba ng Pangulo, hindi dapat matulog kahit Holy Week, kahit bakasyon ng karamihan, hindi dapat nagbabakasyon ang gobyerno. Patuloy pa rin po ang pagsasagawa ng mga monitoring at ang pagtulong sa ating kapwa Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Mga mapatutunayang lumabag sa batas sa paggamit ng Emergency Cell Broadcast System para sa pangangampanya, mananagot ayon sa Malacanang. Sa isang pulong balitaan, binigyang diin ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na dapat limitado lamang sa mga emergency ang emergency system at hindi dapat inaabuso para sa sariling kapakanan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Pananagutin ng pamahalaan ng sinumang mapapatunayang lumabag sa batas, partikular yung mga gumamit ng Emergency Cell Broadcast System para sa pangangampanya sa harap ng nalalapit na halalan. Kung matatandaan, una nang nagpahayag ng mariing pagkondena ang Office of Civil Defense laban sa makasariling paggamit ng ilang kandidato ng makinaryang ito na eksklusibo lamang para sa life-saving alerts sa panahon ng emergency tulad ng lindol, bagyo at iba pang public safety threats. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na ang emergency broadcasting ay dapat limitado lamang sa emergency. Nakiusap ang opisyal sa mga kandidato na huwag abusuhin ng makinaryang ito. Anyang DICT at NTC nagsasagawa na ng investigasyon dito at sila sa national government. Sasampahan ng kaso ang mga mapapatunayang nagkaroon ng paglabag sa batas.
itong emergency self-broadcast system, dahil ito, pag sinabi pong emergency, dapat pang emergency lamang po. Hindi po to dapat inaabuso ng sinuman para sa pansariling kapakanan. Okay, nagkaroon na rin po ng pag-iimbestiga ang DICT at ang NTC patungkol po dito. At sino man po na mapapatunayang nagkaroon ng paglabag sa batas ay sasampahan po ng kaso. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo, Pilipinas Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Umakyat sa 76.2% ang employment rate o may trabaho sa Pilipinas para sa buwan ng Pebrero. Ayon sa Malacanang, epektibong aksyon ng Administrasyong Marcos Jr. kontra kahirapan ang dahilan ng pagtaas ng bilang ng may trabaho sa bansa. Ang detalye ng balitang ito muli mula kay Raquel Bayan. Sinasalamin lamang ng pagtaas ng employment rate sa bansa ang magandang palakad ng Marcos administration upang maibsan ang kahirapan sa Pilipinas. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pag-angat sa 96.2% ng employment rate sa bansa nitong Pebrero mula sa 95.7% noong Enero. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na batid naman ng lahat na kung hirap ang isang Pilipino na makakuha ng trabaho, may hirapan rin itong makakuha ng sweldo o pantustos sa kanyang pamilya. Dahil dito, makakaasaan niya ang publiko na ang Marcos administration ay pagpapatuloy ang mga programa at polisiya na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino at magpaparami pa ng available na oportunidad para sa taong bayan. Kung tumaas po ang employment rate, ibig pong sabihin ay maganda po ang nagiging palakad ng ating gobyerno para po maibsan naman din po ang kahirapan ng ilan po sa atin. Dahil kapag ka po talagang mahirapang kumuha ng trabaho, mahirapan din po silang makakuha ng income. So itutuloy-tuloy po natin yan dahil meron naman din po tayong programa para sa mga hiring ng mga employees ng ating mga kababayan. Especially, meron pong programa para doon sa mga 4-piece beneficiaries na makakuha ng on-the-spot hiring. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo, Pilipinas Radyo Publiko. Inalugod ng Malacanang ang pagkakaroon ng direct flights mula Vancouver, Canada, patungong Maynila na maaring mapalakas ng industriya ng turismo sa Pilipinas. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na asahan ng tataas ang bilang ng mga darating na mga turista sa bansa dahil sa naturang hakbang. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Positibo ang Malacanang sa pagkakaroon na ng direktang flight Vancouver, Canada to Manila at vice versa. Sa briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na inaasahan ng magpapalakas sa tourism industry ng bansa ang pagpasok ng Canadian Airlines sa Pilipinas. Sinabi ni Castro na habang makakatulong ang nasabing development para lumago ang cultural connection ng Pilipinas at ng Canada ay may magandang epekto din ito sa ekonomiya ng dalawang panig. Asahan na, sabi ni Attorney Castro, na tumaas pang lalo ang tourist arrival sa bansa kasunod ng magandang pagkakataong makapagbiyahe na walang connecting flights mula Canada hanggang Pilipinas. Nitong nakaraan lamang na April 3 nagsimula ang direct flight kung saan ay bumiyahe na mula Vancouver ang Air Canada na may flight code AC-17 at dumating sa NAIA ng alas 6:04 ng umaga lulan ang may 200 pasahero. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. So maganda po ito para sa ekonomiya ng dalawang bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bagong barkong pandigma ng Pilipinas makakatulong sa pagpapalakas ng naval defense ayon sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Matatandaan na formal nang tinanggap nitong Martes ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang naturang barko na papangalanang BRP Miguel Malvar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Lear. Formal na tinanggap ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pinakabagong barkong pandigma ng bansa na isang corvette na papangalan ng BRP Miguel Malvar.
Pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagtanggap sa barko kasama ang ilang opisyal ng AFP sa isang seremonya sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Secretary Teodoro na ang pagdating ng barko ay mahalagang hakbang para sa pagkakaroon ng self-reliant at credible defense posture. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagpapalakas ng kakayahan ng mga tauhan ng AFP at ang papel ng BRP Miguel Malvar sa pagtatanggol ng karagatan at pakikipagtulungan sa mga kaalyadong bansa. Ang pagdating ng bagong barko ay bahagi ng Horizon 2 ng Revised AFP Modernization Program na layong palakasin ang kakayahan ng bansa sa naval defense sa gitna ng tumitinding seguridad sa rehiyon. Tiniyak naman ng AFP na patuloy ang pagsisikap ng militar na tiyaking ligtas, protektado at handa ang Pilipinas sa anumang banta. Mula sa Campo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Dating presidential spokesperson Harry Roque nasa likod umano ng pagpapakalat ng pulveron video para pabagsakin ang administrasyon. Sa ibinahagi ng vlogger na si Vicente Bencalo Pebbles Cunanan, sinabi nito na ginawa ang naturang video para sirain ang reputasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Tahasang itinuro ng social media influencer na si Vicente Bencalo Pebbles Cunanan, si dating presidential spokesperson Harry Roque na siyang nasa likod ng pagpapakalat ng pulveron video. Sa sinumpaang salaysay ni Cunanan at interpelasyon ni Congressman Romeo Acop, kanyang sinabi na ginawa ang naturang video para sirain ang kredibilidad ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at pabagsakin ang kanyang administrasyon. Anya nagkaroon sila ng hapunan ng mga pro-Duterte vloggers matapos ang maisog rally sa Hong Kong noong July 7, 2024. Dito na ibahagi sa kanila ni Roque na mayroon anya siyang natanggap ng screenshot ng video di umano ng Pangulo na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Sabi pa anya ni Roque na magaling siyang magpabagsak ng gobyerno. Nagkaroon din anya ng diskusyon kung paano ipapakalat ang naturang video, gaya na dapat ay isang foreign vlogger ang mag-post nito upang mabilis makakuha ng atensyon. Idinawit din ni Cunanan ng isa pang vlogger ni si Maharlika na nagpadala anya sa kanya ng dalawang bersyon ng video noong July 22. Isa dito ay yung raw o yung malabo na video at isang enhanced at manipulated na kuha para idiin na ito ay ang Pangulo na gumagamit ng illegal na droga. Naniniwala naman si Cunanan na manipulado o edited ang naturang video. Mula kamera para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Nagpahayag ng kahandaan ang Meta na suportahan ang hakbang ng House Tri-Committee na bumuo ng regulasyon upang tugunan ang pagkalat ng fake news. Sa pagdinig ng komite, sinabi ni Dr. Rafael Franco, Director of Public Policy for Southeast Asia ng Meta, na handa itong makipagtulungan sakaling bumuo ng isang regulatory committee para sa social media platforms upang malabanan ng fake news. Anya, marami na rin itong karanasan sa pakikipag-ugnayan sa mga gobyerno sa Southeast Asia at Asia Pacific sa pagbuo ng mga pamamaraan at regulasyon na magpoprotekta sa mga gumagamit ng social media habang binabalanse ang freedom of expression. Sa kasalukuyan, mayroon anya itong tatlong pangunahing hakbang para labanan ang misinformation. Una, ang remove o pagtanggal ng mga content at account na lumalabag sa kanilang community standards. Pangalawa ay reduce o pagbabawas sa tinatawag na low-quality contents kabilang ang mga dumaan sa fact-check at inform o pagbibigay alam sa mga gumagamit ng kakayahang makapili kung anong content ang gustong basahin at i-share. Mayroon din anyang Filipino moderators na tumitingin sa mga posibleng paglabag sa community standards. Nakikipagtulungan din anya sila sa mga third-party fact-checkers gaya ng Verifiles, Rappler at Agence France Press na pawang may mga sertipikasyon mula sa International Fact-Checking Network o IFCN. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Bilang ng mga kaso ng bullying sa mga paaralan mula 2019, pumalo sa halos 80,000. Ayon sa Department of Education o DepEd, mula sa bilang na ito, pinakamataas ang mga kaso ng bullying na naitatala sa Metro Manila, Region 4 at Region 3. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Umabot sa halos 80,000 cases o nasa 79,819 na mga kaso ng bullying na naitala ng Department of Education o DepEd mula taong 2019 hanggang 2022. Sa pagdinig sa Senado, binahagi ni Education Assistant Secretary Dexter Galban na base sa kanilang datos, nasa 65,161 dito ang pisikal na pambubuli habang nasa 14,000 na mahigit naman ang cyberbullying. Sa nakuhang datos mula sa helpline data ng DepEd, umabot sa 1,314 ang naiulat na bullying mula November 2022 hanggang April 7. Pinakamataas ang bullying cases na naitatala sa Metro Manila, Region 4 at sa Region 3. Aminado si Asik Galban na hindi nasusubaybayan ng mga guro ang bawat kaganapan sa loob ng classroom, kaya naman may mga inilatag ng iba't ibang mekanismo para matugunan ang bullying. Kasama na nga dito ang pagtataguyod ng Child Protection Committee o CPC sa mga eskwelahan, helpline at pagsasama ng anti-bullying at rights-based education sa K-12 curriculum. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pag-angkat ng mga hayop na madaling kapitan ng Foot and Mouth Disease o FMD mula sa Slovakia ipinagbawal ng Department of Agriculture. Ayon sa inilabas na memorandum order ng DA, ipinagbabawal na ang pag-angkat ng mga buhay na baboy, baka at kalabaw, maging ang mga kaugnay na produkto gaya ng similya, skeletal muscle meat, casings, tallow, hooves at sungay. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer. Pinagbawal muna ng Department of Agriculture ang pag-angkat ng mga hayop at mga produkto nito mula sa Slovakia. Ang temporary import ban ay pinatupad ng DA kasunod ng kumpirmasyon ng mga kaso ng foot and mouth disease sa mga alagang baka sa bansa. Layunin ng import ban na maiwasan ang pagkalat ng FMD virus at protektahan ang kalusugan ng mga hayop. Sa inilabas na Memorandum Order No. 21 ni Agriculture Secretary Francisco Chio Laura Jr., ipinagbabawal ang pag-aangkat ng mga buhay na baboy, baka at kalabaw, gayon din ang mga kaugnay na produkto tulad ng similya, skeletal muscle meat, casings, talo, hooves at sungay. Gayon pa man papayagan namang mag-angkat sa ilang partikular na produkto. Ang mga shipment na nasa transit na o nasa mga daungan na bago ang kautusan ay papayagang makapasok sa kondisyon na ang mga produkto ay kinatay o ginawa bago ang Marso 6. Sinuspindi din ng DA ang pagproseso, pagsusuri at pag-i-issue ng sanitary at phytosanitary import clearance para sa mga apektadong produkto. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Maaaring ipadala sa pamamagitan ng Kaagapay Donation Portal ang tulong sa mga apektado ng pagputok nitong Martes ng Bulkang Kanlaon. Sa paggamit ng naturang portal, hindi na kailangan pang magtungo ang magbibigay ng donasyon sa mga regional office o bangko para magpadala ng tulong. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Kinikayat ng Department of Social Welfare and Development ang mga nais na magpadala ng tulong sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon na idirekta ito sa pamamagitan ng kanilang Kaagapay Donations Portal. Ayon sa DSWD, ito ang mas pinadali at transparent na paraan ng pagpapahatid ng donasyon lalo na tuwing may mga sakuna. Ayon kay DSWD ASEC Marie Rafael, sa tulong ng Kaagapay Portal, hindi na kailangan pang magtungo ang donors sa mga regional office o bangko para magpadala ng tulong. Pinapayagan din ng Kaagapay Portal ang mga donor na direktang magbigay ng donasyon
sa mga organisasyon at pundasyong rehistrado sa kagawaran at pati na sa mga LGU. Makikita na rin anya sa portal ang isang directory ng mga LGU na naapektuhan ng mga sakuna gaya ng pagputok ng Bulkang Kanlaon at maaaring nangangailangan ng karagdagang tulong. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nanawagan naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng volunteers para tumulong sa repacking ng Family Food Packs o FFPs na ipadadala sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros. Sa inilabas na abiso ng DSWD, partikular na nanawagan ito ng volunteers sa DSWD National Resource Operations Center na nasa Chapel Road, Barangay 195, Pasay City. Para sa mga interesadong individual o grupo na nais maglaan ng kanilang oras, tumatanggap ang DSWD ng volunteers mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaring makipag-ugnayan ang mga nais magboluntaryo kina Kevin Sanchez, 0976-480-3953, Maria Sharali, 0969-1795117, o Wea Buranday, 0954-457-6952. Samantala, kailangan magsuot ng closed shoes at komportableng damit at magdala ng sariling pagkain at tumbler sa araw ng pagpunta sa repacking center. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inihain na sa Kamara ang bawal bastos sa election bill. Sakaling maisabatas ang nasabing bill ay magiging grounds for disqualification ng mga kandidato na tumatakbo sa eleksyon ang misogynistic at discriminatory remarks. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Formal na inihain ni Gabriela Porteles, Representative Ardine Brosas ang panukalang batas na layong labanan ang misogyny sa panahon ng halalan. Sa ilalim ng House Bill 11498 o Bawal Bastos sa Election Bill, pinapasama ang misogynistic at discriminatory remarks bilang grounds for disqualification ng mga kandidato na tumatakbo sa eleksyon. Partikular nitong aamyandahan ang Section 68-261 ng Omnibus Election Code. Ayon kay Brosas, tugon ito sa magkakasunod na pambabastos sa mga kababaihan ng ilang kandidato sa kanilang mga campaign speech. Diin niya na ang mga bastos at mapanghamak na pananalita laban sa kababaihan ay hindi dapat maging kalakaran sa ating politika. Umaasa ang mambabatas na magsilbi itong babala na dapat may pananagutan ng mga kandidatong gumagamit ng plataforma upang magpalaganap ng diskriminasyon, lalo na sa kababaihan at LGBTQ community. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala. Ating gunitain sa araw na ito, sakripisyo at kabayanihan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong panahon ng World War II. Para sa demokrasya, nanatili ang tatag ng kanilang puso at katapatan sa bayan sa kabila ng kaliwat kanang pahirap ng mga sundalong Hapones habang naglalakad sa Death March. Ang pagbagsak ng Bataan ay isang pagpapaalala hindi ng pagkatalo kundi ng pagpapakita ng tunay na kagitingan at pagmamahal sa Pilipinas. Naway maging inspirasyon sa atin ang bahaging ito ng kasaysayan sa ating pagharap sa mga pagsubok sa kasulukuyan. Kaisa ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa paggunita ng Araw ng Kagitingan.
Para may maayos na pundasyon para sa kabataang Pilipino, inutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatayo ng Child Development Centers or CDCs sa mga low-income barangays sa bansa. These CDCs are venues for the implementation of early childhood care and development center programs and services, especially the early learning programs and family support program. Sa mga center na ito, maaaring makapaglaro, makapagbasa at makapag-aral ang ating mga kabataan. It can also be used as a resource center for developmentally appropriate learning materials and a laboratory for conducting research, data gathering, and innovations about early childhood. Pangako ng Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng kinakailangang suporta para sa mga bata dahil sila ang magmamana at magpapatibay naman ng pundasyon ng ating bansa sa hinaharap. The government continues to find ways to support our children so they can grow, they can thrive, and reach full potential. Through health and community programs, we remain committed to helping them become productive members of our society. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Dadako naman po tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon, mula sa Dagupan, 85 medalya na sungkit ng mga mag-aaral ng Alaminos City, Pangasinan sa naganap na Civil Service Exam Numerical Ability National Competition 2025. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Binidbir ya Schools Division Office o SDO Alaminos City, Pangasinan sumarakap ya performance ya sara estudyante ya Alaminos City National High School dyan Civil Service Examination o CSE Numerical Ability National Competition 2025. Sara estudyante ya kibiyang ed kompetisyon so analo ya 85 ya medalya ya tugyopen ya 56 sa balitok, 23 ya pilak, 10-6 ya bronze. Sayan panalo ra at pangipapat nagmet ya bidbira na saray coach da ya analo ya tagay iran premyo manlapod parehon kompetisyon. Lapod maong ya agawaan ya eskwelaan akaawat ira ya top 4 at best performing school ya kompetisyon ya kinalikatan ya liderato ya SDO Alaminos City sa tagay ya pakabidbiran ya kaiban na italtalunan na saray estudyante at sakay apakapat nagan ya pilalat ya SDO Alaminos City ya mangisulong ya academic excellence sa CSE Numerical Ability National Competition at sakay a national kompetisyon ya sayget mato at napaaligwa so tunong da at bilang taniparan ira para sa examen at bilang manipod RP Dagupan City aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, kahalagahan ng kultura at tradisyon sa mabilis na modernisasyon. Binigyang diin ni Director 4 Jimmy Santiago ng Internal Affairs Office ng Office of the President sa pagdiriwang ng ika-58 anibersaryo ng Mountain Province. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balio. Kinapatag ti kultura nga inayan ken tradisyon in paganatget ni Office of the President Internal Affairs Office Director for Jimmy Santiago iti selebrasyon ti 50th founding anniversary ti Mountain Province. Imbin sa binsana ti kinaimportansya ti spirit of inayan nga kultura
nga mangitalo iti panagtinulong ken panagkaykaysa tapno maragpat ti pagdurasan ti ili maian natok iti aglawlaw ken pakaseknan ti komunidad. Inbagapay ni Santiago nga importante ti history bayat ti napartak a panagbalbaliw ti panawen ken rumbengmet ti panagbalanse iti kultura, tradisyon ken modernidad. Binagaan ni Santiago ti tunggal maysa nga agbalin kuma kas embahador ti kultura ken tradisyon sa dinuman a lugar ti mapananda. Manipod dito'y Radyo Pilipinas Bontok, Donna Cawisbalyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontok. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. 205 milyong pisong pondo ilalaan para sa iba't ibang proyekto, kagamitan at pasilidad para sa mga magmamais. Ang detalye ng balitang ito mula kay Carmi Isles. Maglalaan ng 205 million pesos na pondo ang Department of Agriculture Calabarzon para sa iba't ibang proyekto, kagamitan at pasilidad para sa mga magmamais sa rehiyon. Ayon sa DA Calabarzon, ang alokasyon ay gagamitin para sa production support, extension support, education and training, research and development, irrigation and development, agricultural machinery at equipment at facility support. Nilalayo ng kagawaran na mas mapayabong ang industriya at hanap buhay ng mga magsasaka ayon kay Regional Director at Corn Program Focal Person Fidel Libaw. Hiling naman ng Agricultural Extension Workers o AEWs na magpatuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka upang matulungan ang mga nasa sektor ng pagmamais. Mula RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Carmi. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. 3 pangunahing baybayin sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa na nanatiling ligtas mula sa red tide. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jillian Faye Ibanez. Agpaluwa ran ipanibagong Shellfish Advisory ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR para sa primerong Domingo ang Abril dading dagon. Akabatang sa advisory nga impirman ni BIFAR National Director Elizer Salilig nga libre para angad alin sa kalalasong red tide ang 3 ka mga unang baybayan ni ang probinsya ig syudad ang Puerto Princesa. Duto para angad sa mas mababa sa regulatory limit ang paralytic shellfish poison ang mga sample nga nabal sa Honda Bay, Puerto Princesa Bay ig sa Inner Malampaya Sound sa munisipyo ang Taytay. Sa dadi ay libre magkan iyang shellfish o tahong alin sa mga baybayin nga diya hasta sa pagpapaluwa uman ang BIFAR Shellfish Advisory. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jillian. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Mga daycare center sa lungsod ng Calbayog, Samar, umabot na sa 156. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Sa padayon nga paningkamot sa LGU Calbayog, sa pagpahilawig sa access sa early childhood education para sa kabataan sa syudad, ginabrihan sa tunang labay nga semana sa gobyerno lokal ang bag-o nga daycare center sa Barangay Kabatuan, Calbayog City, Samar. Pinaagi sa nasabi nga dugang nga pasilidad, umabot na sa 156 ang kabugusan nga ihap sa mga daycare center sa Calbayog, matikang sa 80 sa doon pagtikang sa paglingkod sa administrasyon ni Mayor Raymond C. Uy. Samtang nagbutang liwat sa 42-inch nga smart TVs sa kada daycare center como suporta sa modernong edukasyon sa mga kabataan. Nagpapakita ang inisyatibo sa seryoso nga pangalimbasog sa gobyerno lokal sa paghatag sa mas hapsay
moderno nga inklusibong edukasyon para sa mga kabataan sa Calbayog. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, 4th Provincial Joint Security Control Center Deployment Plan Command Conference. Matagumpay na naisagawa sa Surigao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nagmalampuson ang gipaygayon nga laing hugna sa Provincial Joint Security Control Center o PJSCC Command Conference dinhi sa Surigao del Sur. Gipaygayon kini bagwahi lang dito sa Uptown Corporate Hotel, Barangay Mabua, sakop ning syudad sa Tandag. Mao na kini ang ikaupat nga hugna sa pagpaygayon og PJSCC isip pagpangandam sa nagaduol nga May 2025 national and local midterm elections. Nagunang gisgutan sa mga panagpulong mao ang deployment plan sa kapulisan, kasundaluhan ug bat pa mga stakeholders pagabot sa adlaw sa piniliay. Gipangunahan ang mga panagpulong ni Provincial Election Supervisor Attorney Riza Constantino, Surigao del Sur Police Provincial Office, Police Colonel Harry Domingo, 7 of 1st Brigade Commander Brigadier General Alan Jose Taguba, 1st Brigade Deputy Brigade Commander Colonel Glenn Joy Ainera, NICA 13 OIC Regional Director Bonifacio Pulgo, Philippine Coast Guard Deputy Station Commander Insin Jimco Cedric Fidel og mga personay sa COMELEC Surigao del Sur. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Dumako naman tayo sa Jolo. Mahigit 2,000 mag-aaral sa Sulu kumuha ng Bangsamoro Regional Assessment Test. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Piaon sila kahapon yaon hamon na muna waktu ina Bangsamoro Regional Assessment Test in Minister Basic Higher and Technical Education at MBHT Division of Sulu. Laong Alowi Majada, Division Testing Coordinator sina MBHT Sulu para iniya grade 4 students dahil hakaiman taga-siyam halong sinupat nga atus katluman taga-siyam. Public Elementary and Secondary School diya binaybayan amin nasakupan sina Mega, Large, Medium, even Small category. Aon kapatan taglima batay school hatiap-tiap ka iskulan inapya kawadunhay ni dahil nga grade 4 iban na grade 8. Sauta nakasati sabyan ha adlaw ini pitsasyam sina bulan April ipagpaon si National Achievement Test at tawad na si mga batay school dahil nga grade 6 dahil namayan ha private even public school. Gimawa ba nga doon ha result ng himadyan nakauna amin piaon pag-exam in amin hauno mababa yung mga kabataan na duwaing mas subject areas amin nakakunhan suway lawakan kaagihon si mga kanakuran sing kaiskulan iwan sin nga MBHT Sulu. Dahil nga RP Holo, Fatma Deligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Jolo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas sa ating regional news. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan at balitang showbiz pagkatapos po ng ilang mga paalala.
Para may maayos na pundasyon para sa kabataang Pilipino, inutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatayo ng Child Development Centers or CDCs sa mga low-income barangays sa bansa. These CDCs are venues for the implementation of early childhood care and development center programs and services, especially the early learning programs and family support program. Sa mga center na ito, maaaring makapaglaro, makapagbasa, at makapag-aral ang ating mga kabataan. It can also be used as a resource center for developmentally appropriate learning materials and a laboratory for conducting research, data gathering, and innovations about early childhood. Pangako ng Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng kinakailangang suporta para sa mga bata dahil sila ang magmamana at magpapatibay naman ng pundasyon ng ating bansa sa hinaharap. The government continues to find ways to support our children so they can grow, they can thrive, and reach full potential. Through health and community programs, we remain committed to helping them become productive members of our society. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ating gunitain sa araw na ito, sakripisyo at kabayanihan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong panahon ng World War II. Para sa demokrasya, nanatili ang tatag ng kanilang puso at katapatan sa bayan sa kabila ng kaliwat kanang pahirap ng mga sundalong Hapones habang naglalakad sa Death March. Ang pagbagsak ng Bataan ay isang pagpapaalala hindi ng pagkatalo kundi ng pagpapakita ng tunay na kagitingan at pagmamahal sa Pilipinas. Naway maging inspirasyon sa atin ang bahaging ito ng kasaysayan sa ating pagharap sa mga pagsubok sa kasulukuyan. Kaisa ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Campaign Period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga pangunahing balita sa negosyo at kalakalan. Sa ngalan po ni Win Peñano, ako po muna ang inyong makakasama, Jerome Toledo. Hinikayat ng Department of Trade and Industry o DTI ang Malaysian Halal Certifying Authority na Jabatan Kemajuan Islam Malaysia o JAKIM na mag-establisa ng kanilang certifying body sa bansa. Ipinahayag ito ni Trade Secretary Maria Cristina Roque nang makapulong niya kamakailan si Malaysian Ambassador to the Philippines Abdul Malik Melvin Castellino at mga representante mula sa JAKIM. Ayon kay Trade Secretary Roque, sa pamamagitan ng pag-eestablisa ng world-class halal certifying body sa Pinas ay mas mapapalakas nito ang halal industry ng bansa. Hiningi rin ni Secretary Roque ang tulong ng JAKIM upang mailako ang Philippine halal products sa global market. Binigyan din ng DTI Chief na ang halal industry ay isa sa mga prioridad na sektor ng ahensya at may matibay na suporta mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maaalala na noong nakarang taon ay inilunsad ng DTI ang Philippine Halal Industry Development Strategic Plan na layuning gawing doble ang halal output ng bansa pagdating ng taong 2028 o kaya naman ang pagkakaroon ng aabot sa 6,000 halal certified products at services sa susunod na 3 taon. Sa mas pinalawig na dami ng halal certified products at services, target ng Trade Department na mapalaki pa ang Philippine share
share sa global halal industry sa 7.7 trilyong piso o sa US dollars ngayong taon. Sa ilalim din ng kanilang blueprint o tangkari ng DTI na makahikayat ng nasa 230 bilyong piso na halaga ng investments sa domestic halal industry at makalikha ng nasa 120,000 bagong trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balitang negosyo at kalakalan, naghahanap ngayon ng investors ang Government-Owned and Controlled Corporation na Philippine Pharma Procurement Incorporated o PPPI at Clark International Airport Corporation or CIAC para sa kanilang joint project na Pharmaceutical Logistics at Distribution Center sa Clark Freeport Zone. Sa panayam ng state-run Philippine News Agency kay PPPI President Maria Bianca Kim Lokin, sinabi nito na nangangailangan ng aabot sa 2 bilyong pisong inisyal na pamumuhunan ng planong Pharma Hub. Ini-explore din nila anya ang investment options, joint ventures at pagkakaroon ng public-private partnerships. Noong Lunes lamang nang lumagda sa Memorandum of Understanding o MOU ang PPPI at CIAC para sa pagdevelop ng isang pharmaceutical logistics hub sa loob ng Clark Freeport Zone. Sa ilalim ng MOU, magbibigay ng akmang lupain ang SIAC para sa proyekto habang ang PPPI naman ang kikilatis sa operational requirements kabilang ang warehousing o cold chain requirements at air freight handling capabilities para rito. Una nang sinabi ni CIAC President Jojit Alcazar na ang pakikipag-team up nito sa PPPI ay nagpoposisyon sa Aviation Agency para maging isang premyadong global civil aviation logistics hub sa Pilipinas. Nakalinya rin anya ito sa 8-point agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyang abot kaya at access sa healthcare ang lahat ng mga Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito naman po, abiso sa mga customer ng Meralco. May namumurong dagdag singil sa kuryente ngayong Abril ang Electric Distribution Company dahil sa inaasahang pagtaas sa generation at transmission charges. Sa isang pahayag, sinabi ni Meralco Vice President at Corporate Communications Head Joe Saldalriaga na bagaman ay may mga hinihintay pa silang billing, ay may mga indikasyon na tataas ang generation at transmission charges. Partikular na rito ang mas mataas na presyo ng generation charge sa wholesale electricity spot market o WESM dahil na rin sa mas mataas na demand sa kuryente. Sinabi rin ni Zaldariaga na batay sa mga inisyal na impormasyon ay may mga power plant na nagkaroon ng outage at naging sanhi ng average loss capacity na nasa halos 1,000 megawatts. Dahil dito, hindi anya maabot ang average demand na lampas sa 1,000 megawatts. Samantala, bukod naman sa generation charge, inaasahan din ang taas singil sa transmission charge dahil naman sa mas mataas na ancillary service charges buhat sa mas mataas na presyuhan sa reserve market. Sa kabila ng mga inaasahang factor sa karagdagang singil ngayong Abril, bahagya namang aabat dito ang pagsisimula sa implementasyon ng 75 bilyong pisong refund ng Meralco sa mga customer nito. Dahil sa refund, may average rate na 0.1189 centavos per kilowatt hour ang may aawas sa buwanang bill. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabala ang telecommunications company na Globe, gayon din ang mobile wallet platform na GCash, hinggil sa mga bagong scheme na ginagamit ngayon ng mga scammer. Sa inilabas na
Pahayag ng mga kumpanya, pinag-iingat ng mga ito ang publiko laban sa bagong modus na screen sharing kung saan nahihikayat ng mga manloloko ang kanilang mga biktima na i-activate ang kanilang screen sharing feature ng kanilang mga social media messaging app. Sa pamamagitan ng nasabing feature, dito na tumitsyempo ang mga scammer na makakuha ng access sa mga sensitibong impormasyon gaya ng mobile personal identification numbers o MPIN at ang one-time password or OTP na siya namang magiging tulay ng mga ito para makontrol ang financial accounts ng kanilang biktima. Samantala, bukod sa screen sharing, meron ding tinatawag na shoulder surfing kung saan patago na mga inoobserbahan ng scammers ang mobile phone screens ng kanilang mga bibiktimahin. Sa pamamagitan nito, makakakuha ng access ang mga fraudster sa mga private login credentials at account information ng kanilang mga biktima. Para hindi mabiktima ng mga nasabing scam, pinaaalalahanan ng publiko na kailanman ay huwag i-share ang kanilang MPINs o OTP at iwasan ang pag-click o tap sa mga kahina-hinalang links. Huwag din nilang ipakita o i-share ang screens ng devices kapag magsasagawa ng financial transactions. Sakaling makaranas o makakita ng nasabing scam, sinikayat ang mga biktima na mag-report agad sa pambansang pulisya, magsumite ng ulat sa help center ng GCash o tumawag sa GCash hotline na 2882. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Antabayanan ang kalipunan ng mga may init na sports balita na ihahatid ni Leo Magpayo maya-maya lamang makalipas ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ating gunitain sa araw na ito, sakripisyo at kabayanihan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong panahon ng World War II. Para sa demokrasya, nanatili ang tatag ng kanilang puso at katapatan sa bayan sa kabila ng kaliwat kanang pahirap ng mga sundalong Hapones habang naglalakad sa Death March. Ang pagbagsak ng Bataan ay isang pagpapaalala hindi ng pagkatalo kundi ng pagpapakita ng tunay na kagitingan at pagmamahal sa Pilipinas. Naway maging inspirasyon sa atin ang bahaging ito ng kasaysayan sa ating pagharap sa mga pagsubok sa kasulukuyan. Kaisa ang Radyo Pilipinas, radyo publiko sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives at local government officials gaya ng governor, mayor, board members at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections kung saan 25 members of the Parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Para
Para may maayos na pundasyon para sa kabataang Pilipino, inutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatayo ng Child Development Centers or CDCs sa mga low-income barangays sa bansa. These CDCs are venues for the implementation of early childhood care and development center programs and services, especially the early learning programs and family support program. Sa mga center na ito, maaaring makapaglaro, makapagbasa at makapag-aral ang ating mga kabataan. It can also be used as a resource center for developmentally appropriate learning materials and a laboratory for conducting research, data gathering, and innovations about early childhood. Pangako ng Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng kinakailangang suporta para sa mga bata dahil sila ang magmamana at magpapatibay naman ng pundasyon ng ating bansa sa hinaharap. The government continues to find ways to support our children so they can grow, they can thrive, and reach full potential. Through health and community programs, we remain committed to helping them become productive members of our society. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Pinalakas ng Token Text Tropang Giga ang kanilang backcourt rotation sa pamamagitan ng pagdagdag kay veteranong guard na si Simon Enciso sa layunin nitong makuha ang Grand Slam sa PBA Season 49 Philippine Cup. Inanunsyo ito ng Tropang Giga nitong Martes bago magbalik ito sa aksyon sa Abril 23 kontra NLEX. Una nang nakapaglaro ng panandalian ang 34 anyos na si Enciso sa TNT na naglaro sa prangkisa noong 2020 nang trinade siya ng Alaska para kay Mike De Gregorio. Inaasahan na ang kanyang pagbabalik ay pupunan ang iniwan ni Jason Castro na hindi makakapaglaro ng hindi bababa ng 6 na buwan dahil sa ruptured patellar tendon sa kanyang kanang tuhod. Makikipagsabayan si Enciso sa kanyang mga kapwa guard na sina Ray Nambatak, R.R. Pogoy, Kim Ayurin, Brian Heruela at Gilo Rason sa layunin na makuha ang pambihirang Grand Slam. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Makakalaban ng Gilas Pilipinas ang pamilyar na kalaban sa pagsisimula ng kampanya ng Nationals sa 2025 FIBA Asia Cup na gaganapin sa Agosto sa Jeddah, Saudi Arabia. Napabilang sa Group D ang Gilas kasama ang New Zealand, Chinese Taipei at Iraq sa torneo na nakatakda mula Agosto 5 hanggang 17. May mahabang nakaraan na ang Gilas Pilipinas laban sa New Zealand at Chinese Taipei kung saan ang pinakabagong pagtatapat ay nitong nakaraang Asia Cup qualifiers. Nagkataon naman na natalo ang Nationals sa huli nilang laban kapwa sa Tall Blacks at mga Taiwanese. Natalo ang Gilas sa Chinese Taipei noong Pebrero 20 sa score na 91-84, ang una nilang talo sa koponan simula pa noong taong 2016. Sinundan din ito ng talo kontra New Zealand 87-70 kung saan bumawi ang Tall Blacks sa kanilang 93-89 pagkatalo sa Pilipinas noong second window na ginanap sa Mall of Asia Arena. Kasama naman sa Group A ang Qatar, Australia, South Korea at Lebanon, habang nasa Group B ang Guam, Japan, Syria at Iran. Napabilang naman ang China sa Group C kasama ang Jordan, India at host Saudi Arabia.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nabuhay sa tamang oras sina MJ Phillips at Jonas Abete para maniobrahin ang Petrogas sa isang pahirapang panalo laban sa Creamline 25-17, 25-20, 18-25, 20-25 at 15-10 sa Game 1 ng Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference Finals nitong Martes na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Nakagawa ng 6 na puntos si middle blocker Phillips sa krusyal na 5th set habang nagbigay ng tulong si Sabete kung saan lumapit ang Angels sa isang panalo na lamang para kunin ang kanilang ikatlong titulo at tanggalin ang korona ng defending champions Coal Smashers. Misyon ng Petrogas na makuha sa wakas ang titulo sa All-Filipino na naging mailap para sa kanila, kung saan nakopo lamang nila ang silver medal noong 2019 Open, 2022 Open at 2023 First All-Filipino Conference. May tsansa ng tapusin ng koponan ni Brooke Van Sickle ang laban sa Game 2 na gaganapin itong Huwebes sa kaparehong venue. Samantala, mula sa pagkatalo ng 2 sets, nakumpleto ng Akari ang panalo laban sa Choco Mucho 24-26, 21-25, 25-15, 25-18 at 15-11 sa Game 1 ng kanilang battle for third place. Naging impresibo ang performance ni Eli Soyud kung saan ang veteranong opposite hitter ay nakapagrehistro ng 24 na puntos galing sa 20 attacks, 2 blocks at 2 service aces para makumpleto ang come from behind win. Naging instrumental din si Ivy Lacsina sa laban kung saan nagposte ito ng 20 puntos at 9 na excellent digs habang nagambag si Gretchen Soltones ng 15 markers kasama pa ang 26 na excellent receptions. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Layunin ng defending champion National University na bumangon sa kanilang huling pagkabigo itong Miyerkules kontra sa wala pa ring panalo na University of the East sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament na gaganapin sa PhilSports Arena. Kakagaling lamang sa masaklap na pagkatalo ang Lady Bulldogs kontra Adamson University, subalit sigurado na silang pasok sa Final Four ng torneo. Sa record na 9-2, nananatiling nasa itaas ng team standings ang Lady Bulldogs, subalit ang reigning most valuable player na si Belia Belen ang nanguna pagkaraan matalo sa Lady Falcons. Samantala, nananatiling questionable na makakapaglaro si Eliza Solomon ngayon dahil sa kanyang mild ankle sprain. Nakakaangat ng 2 laro ang NU sa Far Eastern University at University of Santo Tomas para sa labanan ng ikalawang twice-to-beat advantage sa Final Four. Tangan ang 7-4 record, may pag-asa ang Lady Tambaraos na makuha ang ikalawang twice-to-beat advantage sa Final Four. Nasa likuran lamang ng FEU o ang FEU ng number 2 De La Salle na may 8-3 kartada. Kaya't kumpiyansa si Coach Tina Salak sa tsansa ng kanyang koponan na magandang ranking pagkatapos ng eliminations. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas ng ilang paalala. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Ating gunitain sa araw na ito, sakripisyo at kabayanihan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong panahon ng World War II. Para sa demokrasya, nanatili ang tatag ng kanilang puso at katapatan sa bayan sa kabila ng kaliwat kanang pahirap ng mga sundalong Hapones habang naglalakad sa Death March. Ang pagbagsak ng Bataan ay isang pagpapaalala hindi ng pagkatalo kundi ng pagpapakita ng tunay na kagitingan at pagmamahal sa Pilipinas. Naway maging inspirasyon sa atin ang bahaging ito ng kasaysayan sa ating pagharap sa mga pagsubok sa kasulukuyan. Kaisa ang Radyo Pilipinas, radyo publiko sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang yung chika Dora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ilang araw lamang matapos i-post ni Dennis Padilla ang reunion niya sa 3 anak niya sa ex-wife na si Marjorie Barreto, syempre walang iba kundi sina Julia, Claudia at Leon, mukhang hindi na naman maayos ang relasyon ng komedyante sa mga ito. Nitong Martes lamang sa pamagitan muli ng social media, naglabas ng hinaing si Dennis dahil sa naging pagtrato umano sa kanya sa kasal ng anak niyang si Claudia Barreto. Base sa Instagram post ni Dennis, ikinasal na pala si Claudia sa fiancé nitong si Basti Lorenzo. Himutok ni Dennis na budol siya dahil sa halip na maging father of the bride, siya sa ginanap na kasal ay naging visitor lamang siya. Kalakip nito ang screenshot ng sulat kamay na mensahe in all caps. Talaga pong napaka-intense. Quote and unquote, grabe kayo, nabudol niyo ako, father of the bride, naging visitor, galing niyo. 2 beses itong ipinost ni Dennis. Sa una, naka-superimpose ang mga salitang sagad sa buto. Sa ikalawang post niya ay nilagyan naman ito ng budol. Makahulugang caption ni Dennis sa parehong post, finish. Maliban dito ay wala nang ibinigay na detalye si Dennis kung ano ang nangyari sa kasal, pero may ilan siyang sinagot na netizens. Isang netizen ang nagtanong kung sino ang ikinasal. Syempre, hindi naman nila siguro knows agad-agad. Dahil nga dun sa, kumbaga, very cryptic na message, no, nitong si Dennis. Sagot ni Dennis, Claudia, kanina. Pagsimpatya ng isang netizen, quote-unquote, how sad naman po. Tugon dito ni Dennis, kahit imbitado siya sa kasal ay wala siyang naging papel sa programa. Hindi rin daw siya pinalalhan ng invitation. Buong sabi niya, quote-unquote, I don't have a part sa program, ayaw nila padala invites. Marami pang nakisimpatya kay Dennis sa comment section. Sabi ng isa, quote-unquote, hayaan mo na lang po sila, basta ikaw be good to them.
Still be a good father kahit ayaw nila sa'yo, Diyos na lang po bahalang gumanti sa kanila. May ilan ding pinayuhan si Dennis na manahimik na lamang upang hindi lumala ang hindi pagkakaunawaan nila ng kanyang mga anak. Ayon sa isa, published as is, buti nga in-invite ka kahit may galit sa'yo mga anak mo, tas ipopost mo pang ganyan, lalo kang kabubusita ng anak mo, sinisiraan mo pa sa ibang tao. Hindi naman dapat nalalaman yan, mga ganyan. Anak mo din ang sinisiraan mo, tama na pag gaganyan mo. Ano bang gusto mong gawin nila sa'yo? Payo naman ang isa pang netizen, quote and unquote, masakit sobra to, pero sir, please take down your post po. Siguro ganun talaga kalalim yung mga sugat sa puso nila sa'yo, kaya sana wag mo na pong dagdagan pa. Be happy and be proud of them. Pasasaan ba't darating din sa point na makakasama ka nila in natural way na. Yung galit mo po sa puso, idulog mo kay Lord and dun mo isabi, wag na sa post kasi lalo kayong masisira niyan sa isa't isa. Ayon pa syempre sa isa pang kamosa, quote and unquote, sir, you should be silent. The more you do this, they will hate you on posting on public. If you are not acknowledged as a father, please be grateful. They still invited you. Remember, you don't have relationship with Claudia. Just be grateful and remove this post. May nagpayo rin kay Dennis na sana ay ginawa na lang niyang pribado ang kanyang nararamdaman. Ito nga ang sermon ng isang kamosa natin dyan. Quote and unquote, should just deal with this privately. You may get sympathy from other people who doesn't know why you and your kids with Marjorie ended up this way. Most of the people from SOCMED doesn't know why you have so many kids from different women, yet none of this mother and kids stay at your side right now. We mostly doesn't have any idea why, and who are we to judge? But as a father, the elder, the supposedly mature one, and the one who should shield his kids from all the bashing and condemned of anyone or everyone who don't have any idea on what really happened with you and your children. At least tried to bend this out, not in social media, but with people who can advise you fairly and who knew you and your kids truly. Your kids keep quiet or keep being quiet with their status of relationship to you, even the other children from other mothers. As a dad who doesn't get any younger and might ended up with no one beside you, even a partner or a child, pray and meditate. Ask yourself if social media really is the best place that can help you all to heal. Ask yourself if being quiet, even if you feel that you are hurting, is the best thing you can ever do as a dad and as a person. Yun lang, wala nang sinagot na iba pang komento itong si Dennis. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, ang Isolated pala ang unang horror suspense movie ni Yasi Pressman. Hindi itinanggi ng aktres na nahirapan siyang gawin ang pelikula ng Viva Films na magbubukas na sa mga sinehan sa darating na Abril at 30. Ikinuwento nga ni Yasi ang mga pagsubok na kanyang naranasan sa media conference ng Isolated. Saad niya, quote and unquote, talagang na-challenge po ako physically, mentally, emotionally. Hindi po talaga ako nanonood ng horror films. Takot po talaga ako. Ang huling pelikula na pinanood ko po ay Insidious pa. Sobrang matagal na, kaya nung pinitch po ito sa akin, natatakot ako na tanggapin. But I said, it's a nice challenge. It's an honor to be working with Tito Joel Torre, to be working with Direk Benedict. Grabe, as in kakaibang experience ko, kahit off-screen, nakakatakot. Ang Isolated, ang reunion project pala ni Yasi at Joel pagkatapos silang magkasama sa FPJ's Ang Probinsyano, ang action drama series ng ABS-CBN na nagwakas noong Agosto ng taong 2022.
Tuwang-tuwa si Yasi sa pagsasama nila sa pelikula ng isa sa mga veteranong aktor na hinahangaan at iginagalang niya. Sambit niya, quote and unquote, "Honestly, I would just like to say I love working with you always, Tito Joel." Talagang blessing po talaga from day one of working with someone like Tito Joel who's so talented, respected, pero mabait. Open book, kahit ano po ang gusto nyong itanong, pwedeng itanong sa kanya. He's very welcome with no walls. And for me bilang artista, batang artista pa rin, syempre ang sarap ho ng may mapagtatanungan ka. Titingin ako sa kanya, "O Tito, kamusta na ho, Tito?" Patuloy ni Yasi, quote and unquote, "Nakakatawa po kasi kahit matagal na po kaming magkasama, yung first sequence po namin sa Isolated, sobra pa rin po akong kinabahan. Sobra akong kinabahan, sabi ko, Tito Joel, na starstruck pa rin po ako. Ang tawag ko po sa kanya sa ang probinsyano, Tay Sa Isolated, different dynamics po talaga. Gulat na gulat naman daw si Yasi sa kakaibang kwento ng Isolated. Sabi nga ni Yasi, quote and unquote, "Saka grabe po talaga ang script nito, paikot-ikot, nakakagulat. So ako, talagang I tried to take him away sa pagiging tatay ko, pero yung Joel Torre na superstar nandyan pa rin." Tapos after noon, wala, it's a very relaxed set for everybody. Sa totoo lang po, ang script lang po talaga ang hindi relax, saka ako, kabado po ako palagi. But one of the easiest and hardest that I've done is Isolated because of Tito Joel. Nasa sandalan ko palagi, sobrang galing din ng co-actors ko, everyone. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na po ang ating kasamang si Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kina Steph Vicente at Jerome Toledo. Sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Susan Aizon, Milo Jonella, Hero Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa ating bansa para sa ating regional news. Sa mga kasama natin na nag-ulat para sa ating mga segmento sa ating Balitang Negosyo, kay Jerome Toledo, sa ating Balitang Pampalakasan kay Leo Magpayo, sa ating Showbiz Balita kay Steph Vicente, at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.